Guys, finally na-approve din ako kay Mr. Cash Loan Up. Oh my goodness. So, hindi ko talaga siya lubos akalain guys na ma-approvehan ako dito. Kasi alam niyo naman yung journey ko dito, no? Parang taon akong nag-apply dito. Ang tagal-tagal ko na nag-a-apply dito. Kapag nire-reject niya ako, ina-applyan ko ulit. Last year pa, na-approve niya ako, may loan offer ako, pero upon disbursement, dun ako na-reject. I don't know kung some of you is ganun din yung issue. Upon disbursement, dun siya nang re-reject. Pero guys, this is the first time na a-applyan ko siya this year 2025 ha. Kasi the last time na nagkaroon ako ng application dito, that was December of last year pa. And pinagsawaan ko talaga siya. Talagang gumibab ako sa kanya guys. Palagi ako nare-reject sa kanya upon disbursement na. So I don't know why. Pero eto na nga, binalikan ko siya this time. At nagkaroon pala talaga siya ng update. Is March 2025 lang. Kaya sabi ko, siguro this time, maa-approve na ako. Kasi nga, meron siyang bagong update. At talaga naman, nagkaroon nga talaga siya ng bagong update. Well, anyways, later po, isi-share ko sa inyo kung paano po ako nag-apply. And tips ko lang sa inyo, of course, as usual, hindi po sila nangangailangan ng ating payslip. Only our ID and self-verification as well as our mobile number. But before that po, FYI, itong si Mr. Cash Loan Up po, isa din talaga siya sa legit loan app online na kahit papaano, hindi sobrang loan shark yung interest rate niya. At kung nangangailangan tayo, lalo na kapag kinapos tayo or for emergency purposes, we can consider then Mr. Cash. So, pagaligan na lang tayo ng eligibility dito kung ma-approvehan tayo. Well, the last time pala na nag-update ako dito kay Mr. Cash Loan Up is nawala siya sa Google Play Store. And that last time na nag-update ako is kababalik lang. So, nung bumalik naman siya, is yun nga, hindi din ako na-approve nun. So, this year 2025, nagkaroon siya ng update at yun nga, na-approve tayo. So, anyways, under nga po pala itong si Mr. Cash kay E-Generation Lending. SEC registered po siya. And then, submitting entity din po siya sa CIC. Well guys, without further ado, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply dito. Magkano ang approval amount ko, magkano yung interest rates ko. So, si Mr. Cash Loan na po is downloadable lang po siya sa ating Google Play Store. Hindi po siya available sa App Store. Well, dahil dinilit ko na po yung aking loan app na ito sa phone ko. So, din-download ko po siya uli. So, open natin, no? So, here po, we need to click the login or sign up since bago ulit ako dito nga. Kasi nga, di ba, dinilit ko yung account ko dito. So, here po, I need to input my mobile phone number here and then mag-send sila sa atin ng verification code as usual and then i-enter po natin yan. And then right after that, dito po nanghihingi sila ng permission dito that we need to agree like our camera storage, location, SMS, and etc. Click lang po natin tong agreed button dito. Then i-allow lang po natin itong mga nagpa-pop up dito kasi para makapag-proceed po tayo. So right after that, magtatanong si Mr. Cash kung paano daw natin nalaman itong loan app na ito. So ang sinabi ko lang po dito, reference from my family members and friends. So submit ko lang to and then dito po nagpapautang po pala si Mr. Cash ngayon up to 45,000 pesos. So before po, alam nyo ba sa mga first time na mag-apply dito sa loan app na ito, up to 12,000 talaga yung ino-offer ni Mr. Cash. Pero ngayon, up to 45,000 pesos na. So maybe isa din yun sa nagiging update niya. Anyways, click lang natin tong apply now and then dito po, meron silang instruction on how to apply for a loan. So anyways, pagdadaanan din naman natin to lahat. And then dito po, agad-agad, we need to provide our ID and then i-input din po natin yung ating ID name, date of birth, gender, marital status, highest educational level, valid email address. Well, dito nga po pala sa may ID po, so ito po yung mga nire-require po nilang mga ID type. Pili na lang tayo ng isa po dito. Meron silang recommended, meron din silang other options. So, ang pinili ko is yung national ID. And after ko po ma-fill-upan yung portion na ito, which is here po, nagre-require sila ng ating current address. After that is our sources of income daw. So, kapag click natin yan, ito yung mga pagpipilian. So, meron naman silang unemployed, student, housewife, freelance. So, pipili na lang tayo dyan. So, kapag pinili po natin yung self-employed, business owner, so, magpo-provide po tayo ng mga additional details po like our income details. So, kapag unemployed, housewife, or student, wala na po tayong ganong fill upan. So, after po nito, ma-provide natin tong portion na ito. Save and continue tayo. Well, here, we need to verify my ID. So, national ID nga po yung pinili ko dito. And ito na po yung portion po na i-input ko yung aking ID number. I need to upload the photo of my ID front and back. And then right after that, magsi-selfie ako na hawak ko po yung ID. After po nito, ni-evaluate na po nila ang loan application ko. Then, agad-agad naman, merong result about my cash loan offer. Which is here po, nag-o-offer siya sa akin. As first timer talaga, hindi ko talaga guaranteed yung 45,000 pesos na yon. Ang offer niya po sa akin is 1,500 pesos. And then, kinlik ko po
agad yung apply immediately dahil hindi pa po natatapos yung ating application dito. So here po, I need to provide the character references po at hindi lang talaga siya isa, dalawa, tatlo, kundi 5 po yung nire-require nila po dito at magdadirect po siya sa ating phone booklet. Well, after ko po siyang ma-provide, move on tayo. Which is here po, I need to choose my desired loan amount na daw kung gusto kong mag-apply dito. So again, meron silang cash loan offer sa akin na 1,500 pesos. Dito po yung installment term po nila. Wala po akong choice kundi itong 18 days to pay. And then here po, we need to provide our disbursement method or channel po. So meron silang mga pagpapilian dito, GCash or other e-wallets and bank account. So dito tayo sa GCash and other e-wallet. And then guys, look at this one. Meron na tayong loan summary po dito that I need to review. So well, here po, meron ako loan amount na 1,500, loan term na 18 days, and ito po yung nagbago. Yung service fee niya, bumaba siya ng half. Kasi before po, 9% po ang service fee po ni Mr. Cash Loan Up. So 4.5% na lang ngayon. But wait guys, there is more. So bumaba nga po yung kanyang service fee, pero meron siyang nire-require na daily interest rate na 0.25% a day. So lumalabas din guys na itong daily interest rate niya for 18 days, 4.5%. Kaya nga 67.50 sa daily interest rate for 18 days. Gets nyo ba? Well, ito na nga, no? So hinati niya lang 4.5% sa service fee and then 4.5% tong sa daily interest rate niya for 18 days to pay. Pero guys, buti na lang naman din is ang ibabawas lang ni Mr. Cash sa atin upon disbursement po is yung service fee lang po na 4.5%. So yun lang yung ibabawas sa loan amount natin dito. So i-minus natin sa 1.5 is equals to 1,432.50. So ito po yung mare-receive natin. Pero ang babayaran po natin 1,568 pesos. That is because of the daily interest rate for 18 days. Dati kasi guys, 9% talaga yung binabawas nila sa atin. Pero ngayon bumaba siya, 4.5% yung binabawas niya upon disbursement. So kahit pa paano, meron talagang nagbago at ito yung talagang masasabi nating update this year 2025. So medyo pabor din sa atin, no? Kasi yung ma-receive natin kahit pa paano, almost buo siya at konting-konti lang yung binabawas nila na hindi natin masyadong ramdam din yung binabawas nila sa atin. Kahit pa paano guys, legit po at reasonable po itong si Mr. Cash when it comes to their interest rates pa din. Lalo-lalo na po nangailangan tayo, diba? At least hindi siya 7 days to pay. Well anyways guys, kinlik ko yung term and conditions nila, no? Para makapag-submit ako ng loan dito. So kapag sinubmit po natin to, so nagre-record po sila ng facial recognition. And then right after that is in review na po siya. And please know na itong si Mr. Cash po sa kinatagal-tagal ko nang nag-a-apply dito, hindi po siya instant approval po. It takes up to 1 to 3 hours po para magkaroon tayo ng result dito. At nag-antay po talaga ako. Well, after 1 hour guys, to be exact, may na-receive ako sa GCash account ko amounting 1,432. And binisita ko nga agad si Mr. Cash guys at talaga dito congrats. So hindi na rejected, no? And then renew ko yung details ko dito. At ito nga lahat yun kung ano yung inagreehan ko. Diba? Finally, no? Finally talaga na-approbahan na tayo kay Mr. Cash. Well guys, kung naghahanap kayo ng loan up na kahit pa paano is hindi tayo agrabyado sa interest rate, I can consider din naman itong si Mr. Cash. So pwede nyo po siyang itry. Try nyo kung ma-approbahan kayo kasi doesn't mean naman na nag-try tayo dito is nakapag-loan agad tayo. So discretion pa rin natin kung magustuhan natin yung interest rate niya, yung approval amount niya. Pero maaasahan talaga siya in times of need. So don't worry, patuloy naman ako magkakaroon ng update dito regarding kay Mr. Cash or other existing loan apps pa, no, na hindi tayo na-approve at patuloy nating binabalik-balikan. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope kung may natutunan kayo sa video, I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like and share and thank you for watching this video. Bye!